or better yet, contact Pastor Jo Domingo for more information. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 194. Today, we are going to start a mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationships. We'll begin today, Part 1. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for these beautiful people who came here today to honor you, to worship you, and to receive your word. Thank you also for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For there is peace, joy in your presence, and so much rejoicing, for in your presence there is fullness of joy. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay nabubuhay sa mundo kung saan maraming tao ang tila walang ingat sa pagsasalita. Parang hindi po yata nila natatandaan ang sinasabi sa Biblia na mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pinapaalala din po sa atin ang salita ng Diyos. Ng ating mga salita ay nagdadala ng buhay at nagdadala din ng kamatayan. At kakainin ng tao ang anumang binibigkas nito. Kaya dapat ay maging maingat po tayo. Sa pamagitan po ng lente ng biyaya ng Diyos, ay sama-sama po nating tutuklasin mula sa mayamang salita po ng Diyos ang mga expressions, mga salitang madalas nating binibigkas na parang sa atin ay wala lang, parang pangkaraniwan na lang. Pero ang mga salita pong ito ay nagdudulot ng kagalingan, kalakasan ng loob sa iba, lalo na kung binibigkas natin ng tama. Ito po ang ating pag-aaralan sa serye na ito. Atin pong sisilipin ang mga pangkaraniwang binibigkas natin sa ating mga nakakausap sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o maging sa komunidad na ating ginagalawan. Kaya ito po ay napakahalagang serye ng pag-aaral. At minumungkahi ko po na wala po anumang bahagi na ito na sana ay ma-miss out ninyo kasi ang bawat bahagi ay mahalaga. The grace we have received through Christ not only restores our relationship with God, but also empowers us to build and restore our relationships with one another. Ephesians chapter 4 verse 29, the Apostle Paul writes, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ilagay po natin sa ating mga kaisipan na mga salitang binibigkas po natin ay nakakatulong, nakaka-build up sa mga nakakausap po natin. That is why we must be very, very intentional to build up those people around us, especially the people closest to your heart.
Huwag nating ma-miss out ang opportunity i-build up ang inyo pong mga mahal sa buhay, ang inyong asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan. Sapagkat yung mga naririnig po nilang mga salita, nakaka-build up po sa kanila. And the Apostle Paul said that it may benefit those who listen. Each praise or expression we choose to speak in our everyday relationship with people convey and reflect love, mercy, kindness, and grace of our Savior, the Lord Jesus. Dito po sa serye na ito, ay explore po natin ang mga practical, grace-filled expressions that strengthen our relationships. Mga salita pong binibigkas po natin, words of reconciliation and forgiveness, words of encouragement, affirmation, and words of blessing. Remember, sabi sa Bible, we have received it freely, we share it freely. Tayo pong biniyayaan ng Diyos maging mapagbiyaya sa pagbigkas ng mga salitang makakapagpalakas ng mga tao sa paligid po natin. Colossians chapter 4 verse 6, the Apostle Paul writes, "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt." Why? So that you may know how to answer everyone. Anong ibig sabihin ng verse po na ito? This verse means that our words should be filled with kindness and with the intent of preserving relationships. During Bible times, salt was used for preservation. Ginagamit po ang asin para ipreserba ang mga bagay-bagay na kanilang gustong ipreserve, tulad ng karne. At ganun din po dapat. Gamitin natin ang mga salitang puno ng biyaya at may lasang asin para ma-preserve yung atin pong relationships. Huwag mong sirain ang iyong pag-aasawa sa walang ingat na pagsasalita. Huwag mong sirain ang iyong pagkakaibigan sa walang preno na pagsasalita. Baka hindi naman kailangan sabihin yan. Baka naman hindi pa ngayon. Baka naman pwede mong i-rephrase yung mga salitang gusto mong sabihin, yun din ang kahulugan, pero mas banayad ang dating. Kailangan maging very intentional. Now, look at the same verse from the New Living Translation, beautifully translated. Let your conversation be gracious and attractive, so that you will have the right response for everyone. Maganda na po ito, pero lalong pinaganda ng translation, The Message. Same verse. Be gracious in your speech. The goal is to bring out the best in others in a conversation, not put them down, not cut them out. Ang ganda, ano po? Kailangan maging very intentional tayo sa pakikipag-usap po natin. Now, ilagay po natin ito sa ating isip. Hindi pa po tayo perpekto sa bahaging ito. Kaya nga pinag-aaralan po natin. At kung sakali sa kurso ng ating diskusyon ay may mga mababanggit na tila ikaw ang pinapatamaan, huwag mo na lang ipahalata. Sapagkat sa totoo lang, lahat naman tayo ay tatamaan dito. Kailangan lang tayong matuto, sapagkat ito po yung panahon, kailangan nating baguhin ang takbo ng ating kaisipan. Because if you change the mind, you change the emotion, and you change the action. And there is only one thing that can change the mind. That is
the Word of God. We call it anakaino, renewing the mind through the Word of God. That is why every time you go to church, you are giving yourself the opportunity to receive the Word of God and allow the Word of God to renew your mind upang mabago ang ating pag-iisip, humulma sa salita ng Diyos at mabago na rin ang ating damdamin and hopefully mabago ang mga pagsasalita na ating binibigkas, ang ating mga expression sa pakikipagkapwa-tao. Magsimula na po tayo. Sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang isang ekspresyon na pinakamadalas niyong ginagamit araw-araw. Kung minsan ginagamit niyong parang wala na lang, pero dapat very intentional. We are going to talk about a grace-filled expression of gratitude. We call it thank you. Thank you. A grace-filled expression of gratitude. Thank you. Everybody say, thank you. Thank you. One more time. Thank you. One more time. Thank you. Sinasabi po natin yan araw-araw. Kung minsan mula sa puso, kung minsan parang nasanay na lang tayo. Parang binibigkas na lang natin. Thank you ha. Thank you ha. Pero iba talaga yung mula sa puso, thank you. And that is a grace-filled expression of gratitude. Gratitude is a powerful expression of grace in human relationships. Saying thank you is not merely about good manners. It is a reflection of a heart that recognizes and appreciates kindness, effort, and the presence of other people in our lives. Ito po ay napakahalaga na ating bigkasin na mula sa puso. It strengthens connection, fosters mutual respect, and cultivates an atmosphere of encouragement. The Bible reminds us to give thanks in all circumstances. The King James renders it, in everything, give thanks. Laging maging mapagpasalamat. Expressing gratitude not only uplifts others, but also deepens our own awareness of God's continuous grace in our lives. Every thank you becomes a testimony of His goodness, reflecting His love through our words and action. We need to be more intentional. Whether it's acknowledging a simple gesture or a significant act of kindness, choosing to say thank you is a small yet impactful way to speak life, blessing others, and build stronger, grace-filled relationship. That is why I want to share this with you today. And I want to share with you 3 insights into grace-filled gratitude. 3 insights into grace-filled gratitude. Number 1, gratitude honors God's work in others. Again, gratitude honors God's work in others. Gratitude is more than just a polite response, though it is. It is a spiritual acknowledgement of God's work in and through others. Kapag nagsasabi kang thank you, it is more than being a polite person. Though we should be a polite person. Pero kapag sinabi mong thank you,
Ina-acknowledge mo ang gawa ng Diyos sa kanya at sa pamamagitan niya para ikaw ay pagpalain. Mantak mo yung kanyang ginawa, naging mas magaang sa iyo ang buhay. Naging mas madali sa iyo ang gawain. Pinagaang niya, pinadali niya, pinabilis niya. Sa makatwid, ito ay biyaya ng Diyos sa iyo sa pamagitan niya. When we express thankfulness, we recognize that every act of kindness, support, or encouragement is a reflection of God's grace at work. Think of that. It shifts our focus from human effort alone to God's hand in our relationships and circumstances. Kapag nakikita natin ang mga pangyayari sa ating kapaligiran, may mga ginagamit ang Diyos sa buhay natin para gumaang ang ating mga pasanin, para maging maganda ang takbo ng ating buhay, para tayo ay magkaroon ng isang buhay na pinagpala at pinaburan sa loob ng pamilya o sa lipunang ating ginagalawan. Isipin po natin ang mga ito ay refleksyon ng biyaya ng Diyos na gumagana sa buhay natin. The Apostle Paul modeled this kind of gratitude in his letters, and I'm going to show you some of them. Of course, I cannot show you all, pero pumili lang ako ng ilan sa mga sulat ni Apostle Pablo para maipinta ko sa canvas ng inyong mga kaisipan na ito ay naaayon sa Biblia. Romans chapter 1 verse 8, the Apostle Paul writes, "First, I thank my God through Jesus Christ for all of you." Pinapasalamatan ni Apostol Pablo ang Diyos dahil sa mga tao sa kanyang kapaligiran. And in this letter, he was referring to the believers in Rome. Because your faith is being reported all over the world. 1 Corinthians chapter 1 verse 4. I always thank God for you because His grace given you in Christ Jesus. Philippians chapter 1 verse 3. Following verses. I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Kailan yung panahong natatandaan mo na nabigkas mo sa harap ng Diyos, Panginoon, salamat po sa buhay ng kaibigan kong ito. Salamat po sa mga supporters ko. Salamat sa mga naniniwala sa akin. Salamat sa mga nagpupush sa akin para hindi ako masiraan ng loob at magtuloy sa negosyo, magtuloy sa pagtatrabaho, magtuloy sa paglilingkod sa Panginoon. When was the last time you say, God, thank you for my pastor. Thank you for using him, feeding me the word, encouraging me, teaching me the message of full grace, repeatedly, untiringly, hanggang sa matutunan ko ang masaganang mensahe ng biyaya at nagbago ang buhay ko. Well, I wish you do that more often because the Apostle Paul did that. Pinapasalamatan niya ang Diyos sa buhay ng mga taong nakapaligid sa Kanya. 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 to 3. We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, napakahalaga na pasalamatan natin ng Diyos
sa mga taong inilagay niya sa atin. Dahil ang Diyos ang naglalagay ng mga tao, ang Diyos din ang nag-aalis ng mga tao. Tandaan niyo po, may mga tao sa buhay ninyo only for a season. At may mga taong inilagay ang Diyos sa buhay niyo for all seasons. May mga taong makakasama ninyo ng panghabang buhay. Hindi na po yan aalis sa inyo. Pero may mga tao po na makakasama ninyo only for a while. Only for a season. And we need to thank God for them as well. Dahil nung season na yon, nirefresh ka niya. Nung season na yon, pinagaang niya ang mga pasanin ng iyong buhay. At huwag kayong mag-aalala. Kung may mga nawawala mang tao sa buhay ninyo, pinapalitan naman ng Panginoon sapagkat hindi niya pagkukulangin ang mga taong kailangan mo sa buhay para makapaglakbay ka dito ng mayroong kasiguruhan. Can you say amen? Philemon chapter 1 verse 4. Sinulatan ni Apostol Pablo si Philemon na kanyang supporter, kanyang kaibigan, kanyang kakapihan, kanyang kausap, kanyang kaibigan. Hindi lang digital friend. Hindi lang mo sila friend sa Facebook. Sila po'y totoong magkaibigan. Philemon chapter 1 verse 4, I always thank my God as I remember you. Philemon, as I remember you in my prayers. Kung nananalangin tayo, I am sure hindi lahat ng mga pangalan na babanggit ninyo. Pero I just hope na may mga particular na pangalan na binabanggit ninyo sa Panginoon. Salamat po sa taong ito. I really appreciate this person, Lord. Thank you for giving him to me. Thank you. Nai-inspire ako sa buhay niya. Nai-encourage ako sa buhay niya. Thank you for giving this person into my life. Paul's gratitude was not just for what people did, but also for how God was using them for him. In the same way, when we honor God's work in others, we encourage them and affirm their role in His divine plan. Yun ang maganda. Pagka ina-appreciate natin at pinapasalamatan natin, ino-honor natin ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi ang Diyos ang naglagay sa kanya sa buhay mo. At kasama siya sa plano ng Diyos sa buhay mo. Gratitude also fosters spirit of humility and unity. It reminds us that we are all vessels and channels of God's grace, working together for His purpose. By acknowledging the good we see in others, we build stronger relationships, promote mutual respect, and inspire continued acts of kindness. Remember, showing gratitude can be as simple as expressing a heartfelt thank you, taking time to acknowledge someone's contribution, and appreciating their impact on your life. Always say thank you to the people who has blessed your life. Make it a habit. This is a grace-filled expression of gratitude. Number one, gratitude honors God's work in others. Number two, gratitude strengthens relationships. Gratitude strengthens relationships. In relationships, words of gratitude serve as a powerful reminder that we are not alone.
They reflect God's grace at work, encouraging a deeper connection and strengthening relationships. And when we express thankfulness, we affirm the value of others and recognize the blessings they bring into our lives. Parang akala natin ganun lang. Hindi po pala. Pag sinabi nating thank you, ini-express natin, ina-affirm natin yung halaga ng tao na ito, kinikilala natin na siya'y pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Mantak mo. Parang akala mo, isang simpleng expression lang, thank you. Isipin mo kung wala siya. Mahirap. Pinagaang ang buhay mo. Pinabilis. Pinadali. And we need to realize the value of the people whom God has placed in our lives. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another. What else? Build each other up, just as in fact you are doing. Build each other up. And one of the easiest way to build a person is saying, thank you. Thank you. Salamat po Salamat. Maraming salamat. Maring simple, pero malakas ang dating. Sapagkat naiintindihan ng tao, napansin pala siya. Na-appreciate pala siya. Nakita pala yung kanyang gawa. Mga kapatid, ito'y pagpapala ng Diyos sa atin, sa mga taong inilagay ng Diyos sa buhay natin. Sila'y pagpapala. When you say thank you, you affirm a person's value and purpose. It is a simple yet powerful way to build them up, reminding them that their actions matter and that God is working through them. Salamat, ginagamit sila ng Panginoon para tayo pagpalain. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, gratitude strengthens relationships. Number 3, gratitude reflects grace and humility. Again, gratitude reflects grace and humility. When we give thanks, we acknowledge that every good thing in our lives is ultimately a gift from God. It shifts our focus from what we lack to the abundant blessings we have received. Tandaan natin ito, mga kabiyaya. Lahat ng mayroon tayo ay nanggaling sa Diyos. Hindi lang bagay-bagay. Maging ang mga taong inilagay ng Diyos sa buhay natin. Sila po'y mas mahalaga pa kaysa mga bagay. Kaya alalahanin na kung may mga taong ginagamit ang Diyos sa buhay mo, ang simpleng thank you, malaking bagay. Kasi ito po'y nagpapakita ng biyaya at kababaan ng loob. Dahil alam mo, hindi mo naman kaya mag-isa. Kaya nga sinamahan ka ng Diyos ng kabiyak sa buhay. You cannot do it alone. And God in His wisdom said, it is not good for man to be alone. Kaya ho pinagtagpo kayo ng Diyos, pinagsama kayo ng Diyos. Hindi lang sa pag-aasawa, maging sa pagkakaibigan, maging sa partnership, in every aspect of life. Gratitude cultivates humility, reminding us that we are not self-sufficient, but reliant on God's constant provision. James chapter 1 verse 17,
reminds us of this powerful truth. Every good and perfect gift is from above. Galing sa taas. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Can you say amen? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Can you say amen? Now, kung kayo po ay friend ni Pastor Joe sa Facebook, dahil wala naman po kung personal na Facebook, ay makikita po nyo na ipinopost doon ang mga pictures and so many pictures. At kung may nakikita po kayong account na Bishop Emmanuel Domingo, it is just the base account ng Emmanuel Ministry Institute page. That is why wala po yung mga friends. Pero meron po yung mga followers because they want to follow that account for whatever reason. And if you follow that account, or if you are a friend of Pastor Joe Facebook personal account niya, ay makikita po ninyo ang mga pictures na ipinopost po doon. And probably sa maraming mga pictures ay nakita nyo na po ang mga pictures na ito. My outstretched hand signature post anywhere in the world continually reminds me that nothing is earned, everything is given through the cross, and I am forever grateful to the cross of Christ. Lagi po, kahit saan kami mapunta, sa anumang panig ng mundo. Minsan binilang ko po ang mga bansa na napuntahan na po namin, ay umabot na po pala ng 30 countries. Bawat bansa na pinupuntahan po namin, at least sa 4 na kontinente ng mundo, Asia, Europe, Australia, and Africa, may picture po ako na ganyan, na nakaunat ang kamay. Kasi yan pong picture po na yan ay laging nagre-remind sa akin ng lahat ng pagpapala po natin ay hindi dahil magaling tayo. Ito'y regalo ng kabaitan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, biyaya ng Diyos, dahil sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. I will forever remember that, and I will never forget that. Kapag bago yung lugar, I will make sure I have a picture like that. Pag tumunto ang aking paa sa disyerto, sa lugar na kung saan may yelo, kung saan ang panig ng mundo, I will always ask someone to take picture na outstretch ang kamay. Kasi lagi kong ipinapaalala sa sarili ko, Emmy, nandiyan ka sa lugar na yan, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, kumpara sa iba. Ikaw ay nariyan kayo ng iyong mahal na asawa, Pastor Joe, nariyan kayo ng inyong mga anak, nariyan ang inyong pamilya, o kung sino man ang ating kasama, nariyan ka o nariyan kayo dahil mabait ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise. Hallelujah. Remember the old hymns. Nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. Doon lang tayo umaasa sa biyaya ng Diyos. Gratitude is a powerful expression of humility, acknowledging God's grace at work in your life. The people God has placed around you are reflections of His manifold grace. Give beyond what words can express.
And sometimes, a simple thank you says it all. Thank you. You look up and say, thank you, Lord. Salamat sa bakasyon na ito. Salamat sa pagkain na ito. Maraming lugar kayong napuntahan na pinapangarap lang ng ibang tao, pero dinala kayo ng Panginoon. Maraming mga tao pinapangarap maisuot ang magandang damit, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Maraming tao nangangarap magkaroon ng malaking bahay, binigyan ka ng Panginoon ng magandang bahay. Maraming nangangarap makapagmaneho ng isang magandang sasakyan, binigyan ka ng Panginoon ng isang magandang sasakyan. Tumingala ka na ba at nagsabi, thank you, Lord. Always look up and say thank you. And always do not forget to thank the people whom God has used for blessing you. Yung mga taong naging daluyan ng pagpapala. Mga ginamit ng Diyos para makapunta ka doon, makain mo ito, magkaroon ka nito. Salamat. Lord, salamat sa negosyo na ito. Pinagpapala mo ito. Kung wala itong negosyo na ito, hindi namin mararanasan ito. Salamat, Lord, sa promotion. Pinromote mo ako. Lumaki ang sweldo ko. Kaya ako nagkaroon kami extra income. Nadala ko yung aking pamilya sa isang magandang bakasyon. Thank you, Lord. Thank you talaga. May flying kiss ka pa. Anong tawag po dyan? Pusong mapagpasalamat. Pusong mapagpasalamat. Amen. In Luke 17, you will remember the story. Only one leper out of 10 returned to give thanks to God. 10 ketungin ang pinagaling. Isa lang ang bumalik para magpasalamat. Hinanap ng Panginoong Sus, yung siyama. Basahin ninyo. Where are the 9? Nasaan ang siyam? Hindi ba't 10 ang gumaling, nasaan ang siyam? Isa lang ang bumalik at isa pang hentil? Imagine, may mga ketungin po doon na Hudyo sa 10 ketungin. Isa lang ang bumalik. And Jesus did mention only a foreigner. Pag sinabing foreigner, hindi po siya Hudyo. Siya po'y hentil. Mga kapatid, hindi ho talaga marami ang bumabalik para magpasalamat. Naalala ka lang, pagkailangan nila ng panalangin. Paki-pray naman po. Pero nung masagot na yung panalangin, they not even remember to say, thank you for praying for my father, my son, my family. Sinagot na po ng Panginoon ang panalangin. Pinagpala, pinaburan, pinagaling at mahimala na pinagaling ng Panginoon. So forth and so on. I'm just giving you an illustration para maintindihan ninyo na may mga tao na pag hindi mo tinuruan maging mapagpasalamat ay hindi po natural sa iba ito. Pero dapat sa atin na mga nasa biyaya, dapat natural ito sa atin. Tatanungin ko kayo, pinag-iisipan nyo pa bang huminga? Hindi na. Mabuti naman. Kasi kung pinag-iisipan yung huminga, baka makalimutan yung huminga. Natural po ba ang paghinga? Dapat ang thank you ay natural sa taong naiintindihan niya, lahat ng mayroon ako ay biyaya ng Diyos. Lahat ng mayroon ako ay biyaya ng Diyos. Hey, hindi lang gamit at bagay, pati ang mga taong nilagay ng Diyos sa buhay mo ay biyaya ng Diyos. Amen? Sabi ng iba, bakit ako napunta sa pamilya na ito? Sapagkat diyan ka nilagay ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos pagpalain ang mag-asawa na yan. Sana sa iba na lang ako pamilya napunta. Sana iba na lang ang
pamilya na kinalakihan ko. You can say 1,000 times saying that. But God knows the best. Alam ng Diyos, mabuti na diyan ka mapunta. Dahil may mabuting plano ang Diyos sa iyo. Mabuting inilagay ng Diyos yan sa inyo dahil mabuti ang Diyos sa iyo. Dahil may mga bagay-bagay na hindi ho kaya ng mga bagay lang. Kailangan ng mga taong inilagay ng Diyos sa buhay natin. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Gratitude is the undeniable overflow of a heart filled with God's grace. It powerfully expresses the heart of someone who is truly blessed and highly favored. Are you blessed? Are you highly favored? Are you charito? Gratitude should come out to us naturally. Can you say amen? Let's see them again. You can see this on your screen. Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Fasten your seatbelt. This is the touchdown. 3 insights into grace-filled gratitude. Let's read them out loud. Ready? Number 1. Gratitude honors God's work in others. Number 2. Gratitude strengthens relationships. Number 3. Gratitude reflects grace and humility. Remember, gratitude honors God's work in others. Gratitude strengthens relationships. And gratitude reflects grace and humility. Now, let me give you the live application. Ngayong alam na natin ito, paano natin mai-apply ito sa relationships na mayroon tayo? Marital, family, friendship, and even in the church. Meron tayong mga relationships. How can we apply this? Let me give you 3 life application. Number 1, celebrate others' success and thank God for it. Celebrate others' success and thank God for it. Celebrating others' success with a thankful heart reflects God's grace at work. It shifts our focus from comparison to gratitude, recognizing His blessings in the lives of others and trusting His perfect timing for our own. Whether lang ang buhay. Kung siya ang unang pinagpala, makisaya ka. Dahil hindi lang naman siyang anak ng Diyos. Pagkatapos niyang pagpalain, ikaw na ang susunod na pagpapalain at ikaw ay nakapila, nakalista sa pagpapala. Amen? Una siyang nakapag-asawa, makisaya ka. Huwag kang bitter. Nag-post siya, i-like mo, i-heart mo. Happy ako sa iyo, my friend, kahit na umiiyak ka. Happy ako talaga sa iyo. Happy ako. Alam ng Diyos, happy ako sa iyo. God can read your heart. May tamang panahon sa lahat ng tao. Ang sayo'y parating na rin. Palakpakan natin si Lord. Ang sayo ay parating na rin. Meron siyang bagong bahay. Nag-post siya. Like, heart. May bago siyang sasakyan. Like, heart. Tandaan nyo ito. Pag inggit, pikit. Hindi po yan i-heart at ila-like na mga taong naiinggit sa inyo. They will not. Don't expect too much. Alam niyo po kung anong tawag dyan? Manage your expectation. Pero kapag magandang takbo ng puso mo, happy ako sa iyo.
nag-abroad, sumakay ng eroplano, namasyal, like heart. Bakit? Sapagkat pagpapala ng Diyos yun. Ang aking ipinagdiriwang dito, yung biyaya ng Diyos sa Kanya. Can you say amen? Kapag siya po ay may bagong sasakyan, bagong damit, may bagong asawa, i-heart mo. Huwag ka lang mag-overthinking. Patay na yung dati. Kaya pwede naman. Makirejoice ka, makigalak ka. May anak na sila, i-heart mo, i-like mo. Bakit? Kasi yan po yung application. Nagse-celebrate ka sa tagumpay. Nakatapos siya mag-aral, na-honor siya, ha? Nakakuha siya ng medal, ha? Nag-champion sila. Kahit masama ang loob mo dahil hindi kayo ang champion, i-heart mo pa rin. Ganyan talaga ang buhay. May mga panahon. Pero ang alam ko, may panahon din para sa iyo. Palakpakan si Lord. Amen? Praise God. Number 2, practice intentional gratitude in your relationships. Practice. That is why you need to practice intentional. Sasadyain mo talaga. Because sometimes, kapag hindi tayo sanay, binibigkas ito, ay nasasanay na tayong hindi nabigkasin ito. Practice intentional gratitude in your relationships. Send a thoughtful message. Write a note. Or verbally express your thanks to someone who has made a positive impact in your life. PM. Text message. Just saying thank you for making my day today. Thank you for smiling today. Alam po ninyo, minsan yung ngiti lang ng tao sa opisina. Diba? Ang daming stress sa opisina. Tapos, merong mga sumasalubong sa iyo nakangiti. Gumagaang na agad ang iyong pakiramdam. Diba? Na kahit hindi palutas ang problema, parang feeling mo nalulutas na. Dahil from the inside out, gumagaang na ang iyong pakiramdam. Be more intentional. Say thank you sa iba't ibang mga pararaan. Maging sa mga simpleng pamamaraan. Basta nagkaroon ng positive impact sa iyong life, say thank you. Sipin ninyo, pumasok ka, may nagbukas ng pinto. Thank you. Hindi ako mag-thank you, trabaho ng guardian. Sinusweldohan yan para magbukas ng pinto. Maaari. Sapagkat talagang part yan ng kanyang job description. Pero because your heart is full of grace, it comes out naturally. Thank you. Masira ba ang araw mo kung magsabi kang thank you? Hindi naman. Pero pwede rin bang gumanda ang araw nung guard pag sinabi mong thank you? Oh yes. So you have to build that person. Magkano lang ang sweldo nun kumpara sa iyo? Maghapong nakatayo yun, pagod yun. Imbis na simangutan mo at kagalitan mo, sabihin mo, thank you. Gagaang ang kanyang pakiramdam at ma-inspire siya para sa araw na yan. Sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa pamilya. Charity begins at home. Unahin natin sa pamilya. Kuminsan ang reklamo ng mga membro ng pamilya, masyado tayong mabait sa ibang tao. Pero sa atin, nagkukulang tayo sa pamilya. Very generous ka mag-thank you sa iba. Nagte-thank you ka sa waiter, nagte-thank you ka sa driver, nagte-thank you ka kung kani-kanino. Pero hindi mo man lang na-thank youhan yung asawa mo, yung mga anak mo, yung mga tao malapit sa iyo. Application number 2, you have to be intentional. Number 3, I'll close with this. Start each day
with a prayer of gratitude for everything. Simulan mo yung araw ng panalangin may pagpapasalamat sa lahat ng bagay. Well, aminado ako na maraming bagay na gusto mong idulog sa Diyos. Pero unahin mo nang magpasalamat dahil sa araw na ito, buhay ka pa. Amen? Marami kang kasabay na natulog sa ibang parte ng mundo. Patay na! Pero ikaw ay buhay pa. At yung buhay na yan ay biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord, biyaya ng Diyos. Amen. Start each day with a prayer of gratitude, acknowledging God's grace in your life. Recognize that every blessing, opportunity, and even challenge is an opportunity to grow in grace. Can you say amen? Amen. Remember 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. And the most practical way na naiisip ko, the most practical way to begin each day with so much gratitude is our daily grace. Kapag binubuksan mo ang bawat araw ng biyaya ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magpasalamat dahil lahat ng mayroon ka ay biyaya ng Diyos. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen? All right, let's see them again. Sit up straight. Life application, 3 life application. Malakas, sabay-sabay, basahin po natin. Ready? Application number 1. Number 2. Number 3. Celebrate others' success and thank God for it. Practice intentional gratitude in your relationships. Start each day with a prayer of gratitude for everything. The big idea is, in Christ, I am always thankful. Are you in Christ? You are always thankful. What is the big idea? In Christ, I am always thankful. One more time, louder. In Christ, I am always thankful. In Christ, I am always thankful. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, so that at the end of the day, you will even say, thank you. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving me this rich salvation, so rich and so free. Can you say amen? Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay, samahan po natin ang ating mga bisita sa broadcast na ito. Sa lahat ng narito po sa loob ng bulwagan na ito, manalangin po tayo ng pagtanggap. Nakataas ang dalawang kamay, nakapikit ang mata, sumunod po tayo sa mga katagang bibig kasingko, at ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso sa oras na ito, binabati ka po namin mula sa ikaibuturan ng aming puso dito sa EMI Center. Ipinapaabot po namin sa inyo ang malugod na pagbati. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. We are so very happy for all of you. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Tulad ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Alright, sabay-sabay, malakas. Ano po ang big idea? One more time, louder. Are you in Christ? You are always thankful. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan
ng The Lord's Community and EMI broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!